'Di ba? Kasi kung gugustuhin mo lang naman na magka-jowa na rin, masasabi kong kahit papano, madali lang 'di ba? Isang motibo lang ang ipakita mo sa taong nagpapakita rin ng motibo sa'yo, matik, titibok na yung puso mo. Walang ano-ano, bukas magjowa na kayo. Pero para sa kanila, sa kaso na meron sila or sa mindset na meron sila, hindi ganun yun. They are single by choice, they are single on a certain purpose. At wala tayong magagawa at wala tayong pakialam dun kung ano man yung rason. Maaaring siya yung tipo ng nagmahal, nasaktan, natauhan, kaya naisip niya na hindi muna siya ulit iibig, natauhan siya na ang pagmamahal ay hindi basta-basta at hindi pa para sa kanya. Maaaring siya yung tipong nagmahal, niloko, na trauma, kaya may takot na siya hanggang ngayon. Iniisip niya na yung taong nanloko sa kanya noon at mga taong sumusubok magmahal sa kanya ngayon ay pare-pareho lang. Maaaring siya rin yung tipo ng taong nagmahal, namatayan, sobrang nangungulila at ngayon ay sobra pa rin nasasaktan. Hindi pa siya handa kasi paano mo nga naman papapalitan yung taong nawala sa'yo hindi dahil nagloko, hindi dahil nagtarantado, kundi dahil wala na siya sa mundo. 'Di ba? Maraming rason. At iba-iba 'yon at kailangan mong intindihin at unawain yung mga bagay na 'yon. At hindi doon natatapos 'yun. Marami pang iba't ibang dahilan, hindi mabilang na rason kung bakit may mga taong allergic na sa pag-ibig. Hindi na naniniwala. At minsan tao rin ang may gawa nun. Kapwa-tao niya rin ang may dahilan kung bakit nawala na siya ng gana magmahal. Kung para sa inyo mahirap humanap ng taong magmamahal sa inyo, hindi ba't mas mahirap yung may handang magmahal sa'yo pero alam mong hindi ka pa handa, ayaw pa ng puso mo? Hindi ba't mas mahirap isipin yung gusto mo na sana kaso ayaw mo pa pala kasi nga minsang nasaktan ka na? So ganun talaga. Yung mga taong nasaktan at nabigo, normal lang sa kanila ang maniguro. This time around, ayaw na nilang masaktan hanggat maaari. At walang masama kung sa pagkakataong ito, sigurista na sila. Kasi may iniingatan na sila Reserved na sila, gine-gatekeep na nila yung puso nila, ayaw na nilang masaktan ulit. Kasi grabe yung pinagdaanan nila noong mga panahong umibig sila tapos napunta sa wala. Kumbaga para kang kumain ng paborito mong pagkain tapos malalaman mong allergic ka pala, 'di ba? Sobrang hirap noon, sobrang lungkot. Na isang bagay kang minsan mong ginugusto, minsan mong kinahihibangan, minsan mong kinagigiliwan tapos malalaman mo na masasaktan ka pala. Ito pala yung magiging rason para ayawan mo siya. Dahil nasaktan ka, 'di ba? Nandun yung salitang kung pwede lang, kung kaya ko na ulit, kung hindi sana ako nasaktan, bakit hindi? Hindi sila pinanganak na hindi marunong magmahal. Walang taong ganon. Of course, lahat tayo, simulat sa pool na ilawal tayo sa mundo, nakaramdam na tayo ng pag-ibig sa puso natin the moment na nilapit tayo sa mga magulang natin. Diba, dun pa lang, alam mo na kung paano magmahal. Tumibok na yung puso mo para sa isang tao. Kaya hindi na nila alam magmahal. Kasi, naranasan nilang mahalin ng taong hindi alam magmahal ng tama. Yun yung rason nun. Hindi yan dahil matigas yung puso niya, mataas masyado yung standards niya, hindi ganun. Yun ay dahil natuto na siya, nadala na siya, kaya wag natin silang i-pressure. And besides, ang pag-ibig naman, hindi naman yan sapilitan, di ba? Hindi yan pinagduduldulan. Hindi yan requirement sa buhay ng isang tao na mema lang, kung sino-sino lang. Na basta-basta lang, nakadepende to sa nararamdaman mo. Nakadepende to kung gaano ba kahanda ang puso mo. Give them time and hayaan natin sila na magdesisyon para sa sarili nila. Regardless of whatever reasons yung sinasabi mo sa kanila, kung hindi pa sila handa, hindi pa sila handa. Sasabihin mo, ay, tumatanda ka na, nalilipasan ka na ng panahon. Baka dumating yung pagkakataon na tumanda ka at walang mag-alaga sa'yo. Well, kung yun yung problema mo, yung mag-aalaga ang iniisip mo,
renta na lang yan ng caregiver. Di ba? Pwede naman yun. Well, in fact, baka nga mas pabor pa sa kanya yun di ba? Kasi alam niyang mawawala siya sa mundo na wala siyang emotional attachment doon sa caregiver niya kasi caregiver niya lang naman yun. Or kung mawala man yung caregiver niya na yun, wala pa rin siya masyadong emotional attachment kasi nga binabayaran niya naman yun para gawin yung trabaho niya na alagaan siya. Kaya huwag mo na siyang pakialaman. Ikaw palibhasa, madaling sabihin sa'yo na go, ano ka ba? Magmahal ka. Ano ka ba? Hindi naman nauubos yung mga pwedeng mahalin mo sa mundo. Well, sa'yo, madali lang yun kasi nga, baka nilalaro-laro mo lang ang pag-ibig. Baka hindi ka seryoso magmahal. Baka ang tingin mo sa pagmamahal ay isang bagay na pwede mong padaanin sa buhay mo at bukas kakalimutan mo na lang na parang walang nangyari. Diba? Pero at some cases, para sa ibang tao, tinitake nila ng masyadong seryoso ang pag-ibig, masyadong sagrado, na kapag dumating yung pagkakataon na sila ay maloko, mahihirapan silang maghanap at magpapasok ulit ng bagong tao sa buhay nila. So, kanya-kanya tayo ng preference. Kanya-kanya tayo ng gusto. Kanya-kanya tayo ng timeline. Ganun talaga. Tanggapin mo na ha. May mga tao na parang cactus, nabubuhay kahit walang dilig. Tandaan mo yan ha. Ikaw palibhasa isda ka. Gusto mo lagi kang sumisisid. Gusto mo lagi kang basa. Kaya minsan ang lansa-lansa mo na. Diba? Kakainis ka na may pressure ka Diba? Ayaw pa nga ng tao, ba't pa pinipilit mo? Ha? So para sa'yo, yes friend, ikaw na tanggap mo sa sarili mo na talagang hindi pa para sa ngayon ang pag-ibig, no? Para sa'yo, para sa buhay mong ito or para sa pagkakataong ito at nakakaramdam ka ng pressure, nakakaramdam ka ng pagkairita mula sa mga taong pinagduduldulan sa'yo yung pag-ibig. Diba? Kasi hodang ayaw mo pa or hindi ka pa handa, hayaan mong hilumin ka ng panahon. Diba? Let the time heals. Hayaan mong dumating yung pagkakataon kung saan ay may isang taong magbabalik ng pananampalataya at paniniwala mo sa magic ng pag-ibig. Ako naniniwala naman ako na hindi mo kailangan talagang ipilit yan Maaaring one of these days dumating na lang yung taong yon na mapapasabi ka, diba, na ay, shucks, handa na pala ako ulit magmahal. Diba? Sabi nga ni Ai sa Sigera, para sa'yo ko'y magmamapang muli. O diba, di ko pa alam yung lyrics. Para sa'yo ako'y ibig pang muli. Ang aking puso pag-ingatan mo. Ay, hindi ganun yung pagkakakanta niya, pero yun yung sinasabi ng lyrics. So yes, friend, again, no pressure. Oo, kasi hindi naman ito parang the boat is sinking, group yourselves into two. Tapos kapag wala kang nahanap na partner, malulunod ka, no? Hindi dahil single ka, malulunod ka na. At kung malulunod ka man, tandaan mo lang na hindi ka mag-iisa, ha? Marami tayong single na pwedeng malunod. Sama-sama tayo, ano ka ba? Ay naka, well anyways mga yes friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling nyo po ang BB niya sa radyo, DJ B-Boy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Magkasama't magkarinigan po tayong muli bukas sa parehong oras, dito pa rin at dito ka lang sa istasyong tanggal limot ang problem, ang 101.1 Yes FM Solid. Good night BB. Mwah, mwah.